sabi ko sa inyo, hayaan nyo siya dahil malungkot siya na malayo ako. Kuya, nagkakagulo na dahil sa mga pinupost ng asawa mo. Buong angkan galit na sa mga pinagagawa niya. Isa pa, hindi pa ba malinaw sa iyong lahat? Niloloko at ginagamit ka na lang ng asawa mo. Yung mga sinend kong picture sa'yo, yung nakahalik ang asawa mo dun sa lalaki. Hindi pa ba sapat na rason yun para iwanan siya? Hello? Oh, hello, Mi. Malinaw na ba? Medyo mahina kasi ang signal dito sa pwesto ko. Ano na? Anong ano na? Yung sahod mo, nasa na? Huwag mo naman sanang madaliin. Alam mo naman na nagbabayad pa tayo ng utang. Halos 30 mil pa ang hinuhulugan natin kay Connie. Tutunga nga na lang kami. Magugutom. Aba, Romel, gumawa ka ng paraan. Kaya ka nga nandyan sa Qatar para tustusan ang pangangailangan namin dito. Ipabango ko nga hindi na ako makabili dahil kulang ang pinapadala mo. Hindi naman madaling kumita ng pera dito sa abroad. Isa pa, hindi ba kakapadala ko lang sa inyo ng 1 linggo? 15,000 pa nga yun eh. Bus na ba kaagad? Nagbayad nga kasi ng tuition ng mga anak mo at ng apartment. Anong gagawin ko kung hindi kasya? Magbebenta ng sarili. Hindi naman sa ganun. Ayun naman pala. Huwag kang maraming reklamo. O sige, gagawa ako ng paraan. Maungutang na muna ako. O kaya mag-a-advance. Siya nga pala. Kamusta na sina Luis? Ayos naman. Sige na. At may gagawin pa ako. Mag-chat ka na lang kung nakapagpadala ka na. Kailangan ko yon ngayon. Teka, sadali lang. Sige na, ibababa ko na to. Huwag ka ng maraming tanong. Yung sahod mo ha. Huwag mo kalimutang ipadala. Bye. Hello, Daddy? O Luis, kamusta na dyan? Kamusta na ang pag-aaral mo? Ayos naman, Di. Ikaw ba? Ito, namumroblema. Wala na kasi akong budget dito. Bakit naman, Di? Naubos na kasi yung allowance ko eh. Pero ayos lang. Siya nga pala. Naipadala ko na pala yung perang hinihingi ng mama nyo. Nakapagbayad na ba kayo ng mga bayarin dyan? Anong pera, Daddy? Yung pambayad ng tuition yung magkakapatid. Naipadala ko na kahapon pa. Hindi pa ba kayo nakakapagbayad? Daddy, wala naman pong binabanggit si Mama. Wala naman siyang binibigay sa amin. Akala ko nga po delayed lang yung sahod niyo. Ha? Anong wala? Nagagalit nga si Erwin dahil malaki na raw yung utang niya sa school. Kaya nga rin ako tumawag sa'yo dahil naniningil na po yung school namin. Ayaw na nga pong tumanggap ng promissory letter. Si Kadadang naman po naniningil na rin sa apartment. 2 buwan na raw tayong hindi nakakapagbayad. Baka po kasi palayasin na kami. Ano? Akala ko ba nagbayad ng mama nyo? Naubos na nga raw yung pinadala ko eh. Hindi po, Daddy. Wala pong binabayaran si Mama. Luis, 2 beses na akong nagpadala sa inyo sa magkasunod na linggo. Kaya nga wala akong sasahurin dahil inuutang ko lang yung perang pinadala ko. Ewan ko po kay Mama, Daddy. Siya lang naman po yung umahawak ng pera. Anong nangyari? Saan napunta yung sahod ko? Ano ba naman yan? Dear love, ganito na lang palagi ang sitwasyon ng aking kapatid na si Kuya Romel. Trabaho, magpapadala ng pera, at ulit na naman na hindi na nga siya nakakapagpahinga dahil puro pera na lang ang bukang bibig ng kanyang asawang si Len. At alam niyo pang mas nakakainis? Sa kabila ng sakripisyo ni Kuya, ay napili pa ng kanyang asawa na magloko. Mare! Uy! Mare! Oh, Mare, saan ka galing? Dyan lang. Namimili ng mga paninda. Musta ka na? Ngayon na lang kita nakita Oo nga eh. Eto, medyo busy lang. Alam mo na, buhay ng isang ina. Oo nga, Mare. Medyo mukha kang stressed.
Grabe ka naman. Hiyang-hiya naman ako sa eyebags mo. Ay, di ka naman mabiro. Ay, siya nga pala, Mare. Matanong ko lang. Ano? Ito bang si Kuya Romel at yung asawa niya? Sino nga ulit yun? Si Len? Oo, Selen. Ayun na nga. Hiwalay na ba sila? Hindi. Bakit mo natanong? Ah, talaga? Kasi, kagabi, nakita ko siyang pauwi na may kasamang lalaki. Oh, ano naman kung may kasamang lalaki? Malay mo naman tropa, kaibigan o pinsan. At ito pa nga, kaibigan ba yung kung grabe kung makapulupot dun sa lalaki? Tapos humahalik-halik pa na parang eksena sa pocketbook? Kaya nga, akala ko, hiwalay na sila ni Kuya Romel. Diyos ko, nagloloko ba yung asawa? Oo, Mare. Matagal na. Ewan ko ba kay Kuya kung bakit hindi pa rin hiwalayan. Siyempre, wala naman akong magawa dahil sa huli. Desisyon pa rin ni Kuyang masusunod, di ba? Ay naku, Mare, kawawa naman si Kuya Romel kung ganun. Nagpapakahirap siya sa Qatar tapos yung asawa niya gumagawa ng kalokohan? Ha? Nakakaloka. Tama nga sa isip niyo. Makailang beses ko nang sinabi kay Kuya Romel ang tungkol sa kalokohan ng kanyang asawa. Pero nananatili siyang bulag at hindi pa rin hinihiwalayan si Len. Naawa na lang talaga ako para sa mga pamangkin ko dahil silang lubos na apektado sa kalokohang pinagkagawa ng asawa ni Kuya Romel. Tita, anong ulam nyo? Nagluto ako dyan ng pritong tilapia. Kumain ka na muna. Sige tita, salamat po. Sakto dahil gutom na ako. Bakit wala pa rin ba dyan ang mama mo? Anong oras na? Wala pa po tita, 1 linggo na pong hindi umuuwi. Kaya nga sina Angel at Erwin nakikikain na lang po sa mga barkada nila eh. Ano? Di ba kakapadala lang ni Kuya sa inyo? Opo tita, pagkapadala po ni Daddy umalis din si Mama. Nag-iwan lang po ng 100 pesos. Ayos talaga yung mama nyo, no? Na hindi man lang nag-iwan ng pera na pangkain nyo gayong 1 linggo pa lang mawawala. Ito pa nga po yung problema tita. Ano? Hindi pa po kami nakakapagbayad ng apartment. Pabalik-balik na nga po si Kadadang eh. Tita, nabanggit na ba sa'yo ni Daddy? Manghihiram daw sana po siya sa'yo para mabayaran si Kadadang kahit 1 month lang. Dapat kasi hindi na pinapadala ng daddy nyo ang pera sa mama nyo. Dapat kayo na lang ang mahawak nun. Marunong na naman kayo. Kilala nyo naman ang mama nyo pag nakahawak ng pera kung san-san dinadala. Tignan nyo, problema tuloy kayo sa gastusin. Pasensya na po tita. Ano pa nga bang magagawa natin? Hindi na magbabago yung mama nyo. Oh, eto. Magbayad agad kayo. Baka mamaya mapalayas kayo sa inuupahan nyo. Salamat po tita. Maaasahan ka po talaga. Oh, siya sige. Kumain ka na't mamaya ay mag-ice cream tayo. Meron akong binili yung favorite flavor mo. Ubi flavor! Salamat po tita! Pinapasa Diyos ko na lang talaga ang kalagayan ng pamilya ni Kuya Romel. Gustuhin ko mang tumulong. Hindi ko rin magawang makialam ng buo. Dahil na rin sa kagustuhan ni Kuya na solohin ang pagtataguyod sa kanyang pamilya kasama mga problemang kinakaharap nilang mag-asawa. At nirerespeto ko yun. Tita, pwede po bang makitulog dito? Bakit? Ano na namang nangyari? Kasi po... Teka, bakit may pasaka at sugat? Diyos ko, may nakaaway ka ba? Halika, pumasok ka. Linisin natin yung sugat mo. Salamat po, tita. Saan ka ba nanggaling? Ba't ganyan ang itsura mo? Si Mama po kasi, tita eh. Mama mo na naman. Opo, tita. Bakit ano na namang ginawa niyang magaling yung nanay? Nag-away po kasi kami ni Mama, tita. Nagkasagutan po kaya nasampal niya po ako. Ano?
Ano naman ang pumasok sa isip ng mama mo at nagawa niya yon? Kasi po, Luis, magsabi ka ng totoo. Huwag kang matakot na sabihin kung ano ang totoong nangyari. Tandaan mo, kakampi mo ko. kasi po tita, yung pera po sana na pang tuition namin, kinuha po ni mama sa pinagtataguan namin. Pinang-scatter po. Yung online sugal. Kaya nung hiningi namin yung pera, pinagmumura niya po kami. Tapos nagwala po siya. Kaya ngayon problemado po kami, tita. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng perang pambayad. Wala na talagang ginawang matino yung mama niyo. Siya na nga yung mali. Siya pa yung may ganang manakit. Talagang napupuno na ako sa mama niya. Hindi na ako makakapagtimpi dyan. Tita, Bakit pa kasi hindi nalang hiwalayan niya ni kuya? Kaya niyo namang mabuhay ng kayo lang. tita. Ayaw po namin ng broken family. Ayaw namin magkawatak-watak po tulad ng iba. Kaya hanggat maaari po, iniintindi na lang po namin si mama. Kaya, please tita, huwag niyo na lang din pong awayin si mama. Luis, hindi pwedeng palagi na lang ganyan. Isa pa, kahit naman buo kayo, wala namang nangyayari. Paulit-ulit lang ang ginagawa ng mama niyo. Ang daddy niyo nagsasakripisyo abroad, pero ang mama niyo, ano? Harap-harapang nanlalalaki. Umiinom na parang walang asawa. At ngayon nagsusugal pa. Diyos ko naman, malaki na kayo. May isip. Alam niyo na ang tama at mali. Huwag niyo sanang konsentihin ang mama niyo sa mga mali niyang gawain. Pero tita, Hindi na nagsalita pa si Luis dahil sa aking mga sinabi. Alam kong mahirap para sa kanilang sitwasyon. Kaya naman bilang kanilang tita, at kahit nalabas ako sa problema nila, hindi ko mapigilan ang sarili kong magnitngit. Hanggang sa tila tadhana nang nagsasabing dapat na akong makialam. Dahil pati ang ibang tao na apektuhan na rin ang kakapalan ng mukha ni Len. Tignan mo tong babaeng to. Ang hilig gumawa ng gulo. Pinost ba naman si Jana sa Facebook? Ha? Sino? Diyos ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Sino pa ba? Si Len? Bakit? Anong sinabi sa post? Sinabi ba naman na utang lang naman yung bahay at kotse nila? Tapos si Ate Jean, sinabihan ng deserve mawala ng anak? Tignan mo ugali ng babaeng to. Ma, hindi talaga nag-iisip to eh. Mukhang lumiit na ang utak nito at natunaw ng puso dahil sa mga bisyo niya. Pasalamat siya, hindi siya pinapatulan ng isa eh. Nasiraan na talaga ng bait yang babaeng yan. Ma, hindi na talaga to tama. Kailangan ko nang sabihan si Kuya. Sakto naka-online ngayon si Kuya Romel. Kuya, kailangan ka naming makausap ni Mama. Tungkol saan ba, Lizelle? Bilisan mo at may trabaho pa ako. Anak, tungkol sa asawa mo. Ma, ano namang meron kay Len? Hindi ba't sabi ko sa inyo, hayaan niyo siya dahil malungkot siya na malayo ako. Kuya, nagkakagulo na dahil sa mga pinupost ng asawa mo. Buong angkan galit na sa mga pinagagawa niya. Isa pa, hindi pa ba malinaw sa iyong lahat? Niloloko at ginagamit ka na lang ng asawa mo. Yung mga sinend kong picture sa'yo, yung nakahalik ang asawa mo dun sa lalaki. Hindi pa ba sapat na rason yun para iwanan siya? Anak, napapabayaan na rin ang mga apo ko. Alam mo ba na sa tuwing pumupunta sila dito ay gutom na gutom? Nangangayayat. Palagi kasing wala ang asawa mo sa bahay. Kaya ngayon, halos tumira na si Lois, kina Jean, dahil hindi naman siya iniintindi ng asawa mo. At yung ang pinapadala mo, eh ipinandalalaki lang. Abay, anak, maawa ka naman sa sarili mo. Kuya, kailan ka ba uuwi? Kasi kung ayaw mong maniwala sa amin, mas magandang makita mo ng personal ang kalukuhan ng asawa mo. Baka sakaling matauhan ka. Ma, Lizelle, ayaw nga ng mga bata na maghiwalay kami ng mama nila. Hindi
Hindi kaya ng mga bata. Isa pa kung uuwi ako, saan ako magtatrabaho? Kuya naman, 7 taon ka na dyan sa Qatar na walang uwian. At mahigit sa 5 taon ka nang niloloko ng asawa mo. Kaya nga hindi ka pinapauwi, di ba? Siya lang ang kilala kong ayaw pauwiin sa Pinas ang asawa. Kuya, kailan ka ba magigising? Listen, please. Anak, ito'y payo ko sa'yo. Hindi ako nakikialam. Pero sana'y isipin mo ang sarili mo. Ayaw nga ng mga apo ko ng broken family. Pero, ikaw, hanggang kailan ka magtitiis, anak ko? Hihintayin mo pa bang maubos ka bago ka makipaghiwalay sa kanya? Ay, anak, kaya niyo naman na kayo-kayo lang ng mga apo ko. Wala nang natitirang pagmamahal para sa'yo ang asawa mo. Bumitaw ka na, pakiusap ko. Dahil sa tuwing nahihirapan kay triple ang nararamdaman ko. Dahil mahal kita, anak, at ayaw kong nahihirapan ka ng ganito. Dear love, sa kabila ng aming mga sinabi, pinili pa rin ni Kuya na makisama sa asawa niya. Oo, walang hiwalayan at patuloy pa rin nagpapadala si Kuya sa kanya imbes na sa mga anak niya. Tila manhid na siya sa harap-harapang panluloko ng kanyang asawa. Ano pa bang dapat niyang malaman? Ano bang pinangahawakan niya para manatili? Pagiging martir pa bang ginagawa niya? O isang katangahan na? Hello? Romel? Di ba sabi ko sa'yo 15K yung kailangan? Bakit 10,000 lang to? Ha? Wala na kasing matitira sa akin dito kapag inubos kong pinadala ko eh. Baka naman, pwedeng mapakiusapan na sa susunod na buwan na natin babayaran yung utang. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At yan ang kwento ng ating Dear Love. Ngayong Feel Good Monday na pinamagatang alam mo lagi ko na pinamagatang kagat. Ganon. Charot. Hindi, 'di ba? Ang martir ng asawa. Grabe ano. So, kwento ito ni Len at saka ni Romel. So, si Romel ay isang OFW habang ito namang si Len ay isang kanyang masamang may bahay. Pwede bang ganon? Hindi mabuting may bahay masamang may bahay. Grabe naman kasi yung asawa, diba? Parang nagpapakapagod ang kanyang mister sa ibang bansa, pero etong asawa niya naman ay nagpapakasaya sa piling ng iba. At hindi lang iyon, yung pera na dapat ilaan sa pamilya, nilalaan para lang sa sarili, sa sugal, at saka sa lalaki niya. Abay, grabe ka, Ate Len. Hindi ka pa makarma. Charot. Di ba? Pero, alam nyo,
hindi naman naturally, may mga ganyan talagang eksena sa pag may umaalis sa isang pamilya para magtrabaho at magsakripisyo, hindi ba? Alam mo yung mga ganyang ginagawa ng asawa niya, hindi nakakaunlad yan ng kanilang pamumuhay. Bagkus nilulubog panilin ang kanilang kabuhayan, hindi ba? Imbes na mas mapaganda yung mga yung pag-aaral ng mga bata, mapaganda or makapagpatayo man ng sariling bahay para hindi mangupahan, hindi. Sa iba ginagastos sa iba, hindi ba? Meron akong may kakilalang ganyan na ang tagal-tagal na sa ibang bansa yung asawa niya, pero hindi pa rin sila makamove on sa buhay nila. Alam mo yung wala kang makikitang development, sa kanila naman yung bahay, but then again, hindi napapagawa, magulo, ganyan. Parang kada uuwi na lang yung asawa, parang walang nangyayari, nababaon lang sa utang, paulit-ulit lang na ganun. Alam nyo kaya ganun yan dahil sa mga taong walang pakundangan, 'di ba? Walang concern sa paghihirap ng kanilang asawa sa ibang bansa. Nakakaloka. Alam nyo, dapat gawin diyan pakandiritin, tumbling, sabay split, isama dun sa bagyong iwan. Ganon, charot. Ay nako, yan ang ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Monday. Bukas ulit pakaantabayanan ng panibagong storya ng Dear Love ng ating buhay-buhay. Nako, abangan nyo yan ng bongga. Maganda rin yung storya natin for tomorrow. But anyway, tuloy-tuloy lang tayo kabisyo sa ating kwentuhan sa Facebook page sa Love Radio Palawan, and of course sa aking Facebook page Mama Morena, and of course sa radyo hanggang alas 12 pa tayo ng katanghalian. Dire-diretso tayo sa ating chikahan. Muli ito ang inyong Mama Harot na Mama Morena. Ayan, magandang Ayan, magandang morning sa ating mga kabisyo and beshi na nakatutok ngayon sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan, and of course sa aking Facebook page Mama Morena. Magandang umaga sa inyo. So yan nga, ating natunghayan yung kwento ng Dear Love na grabe no. Paano mo malalamang totoo ang ipinapakita ng jowa or partner sa'yo? Yung mga ganitong bagay na nangyayari sa kwento natin ngayon, parang hindi na totoo to Tapos nagbubulag-bulagan pa yung kanyang asawa sa tunay na pangyayari, 'di ba? Parang oo nga, ayaw mo ng broken family, but then again, yung asawa mo naman yung gumagawa ng hindi maganda. Hanggang kailan magtitiis, hindi ba? Hanggang kailan ka matatauhan, kailan ka mababagok, ganon, 'di ba? Magigising sa katotohanan na yung asawa mo ay merong ginagawang kamalian habang ikaw ay malayo, hindi ba? Ay nako, alam mo, yan talaga yung pinakamahirap yung lumayo ka para sa pamilya mo at mabuhay kayo. Talagang merong temptation, both side yan ha. Hindi naman natin sinasabi na kapag nasa ibang bansa, kung sino man yung nasa ibang bansa ay hindi na gumagawa ng kalokohan. Kasi may mga ganun din naman na storya, kung sino yung umalis, siya minsan gumagawa ng kalokohan. Kung hindi man gumagawa ng kalokohan, ang gumagawa ng kalokohan, yung naiwan dito sa Pilipinas. Hindi ba? Ang hirap pag ganyan yung relasyon.
alam kung makikipagrelasyon kayo at mapagdedesisyonan ninyo na merong mga ibang bansa, i-make sure nyo na 100% ready kayo sa lahat. Hindi ba? Kasi kung hindi kayo 100% sure, ang mangyayari, ganyan, di ba? Walang pag-asenso na mangyayari sa buhay. Kung hindi kayo nagtutulungan sa isa't isa, babagsak yung kabuhayan ninyo, hindi ba? Hindi nyo mamalaki yung inyong pamilya, 'di ba? Sayang. And sana dito kay Romel, no, matauhan siya. Alam natin na ayaw nga nila ng broken family, but then again, sana mapagsabihan. Parang ang datingan dito sumusunod na lang siya sa asawa niya ng bonggang-bongga. 'Di ba? Towards the end of the story, parang anong tawag dito? Parang under pa siya. Di ba? Hanggang kailan siya magpapa-under? Parang nagkulang lang yung pinadala naman nun for sure hindi niya man din gagamitin para sa anak or whatsoever, pang sarili niya nun, pang scatter niya lang, pang sugal, ganyan, o kaya panlalaki niya lang, di ba? So might as well na dapat kung ako dun sa lalaki, naku, maniwala na lang siya sa sinasabi ng kanyang kapatid at saka ng magulang. Dahil hindi naman nila intensyon siraan yung asawa, pero bagkus kasi yun kasing katotohanan, hindi ba? Na kailangan matapos na. 'Di ba? Feeling ko kung ang gagawin dito ni Romel matatauhan na siya. Hihiwalayan niyo yung kanyang asawa. Tsaka huwag siyang matatakot. Minsan yung ibang naiiwan dito sa Pilipinas, ang laging panakot nila is yung anak nila. Oo. May mga ganyan. Siyempre, ikaw na nasa ibang bansa, wala kang magagawa. Parang, naalala ko one time naalala ko na may isang senaryo dati na so parang lumalaban na yung itong asawa, yung OFW yung OFW. Tapos ang panangga naman ng kanyang asawang nandirito sa Pilipinas, yung mga anak, parang papatayin, ganun ang gagawin, o kaya naman may gagawin siyang masama sa anak kapag hindi nagpadala, ganyan. 'Di ba? Ganun siya. So, tapos, parang dati na pinapadala lang sa kanya yung pera. Grabe, parang 1 week lang, ubos na. Hindi na pagkakasya ng isang buong buwan yung kinikita ng kanyang asawa. So, pinahawak sa iba. Mas nababudget. Kaso naman, alam mo yun, minsan nagmamakaawa and all like that. May mga ganong bagay-bagay. But anyway, nako, sana yung may mga ganitong sitwasyon sa buhay, malagpasan ninyo yung ganitong pangyayari. Mahirap talaga pag magkalayo kayong dalawa ng partner mo, di ba? Swerte na kung ang partner mo talaga namang, alam mo yun, nakikipagtulungan sa'yo, talagang uunlad yung kabuhayan ninyo. Pero pag hindi, wala talaga yan. Might as well na itigil mo lang, bumalik ka na lang dito, kung kahit na alam naman natin hindi ganun kalakihan yung kinikita pag nandito ka sa Pilipinas, but still, kahit papaano, i-survive mo yung pagkasira ng pamilya mo. Ganun siya.
Hay nako, daming chika for today's video. Ayan, on a Monday. Maraming salamat ha sa lahat ng palaging nakatutok sa kwento ng Dear Love natin from Monday through Friday. Ayan. So, sana nagugustuhan nyo. Kaya naman kung meron kayong mga comment, ay pwede nyo yan i-comment sa ating dito sa live natin. Pwede natin yung basahin on air, live and alive. Pwede kayo makisawsaw kung gusto nyo makisawsaw sa kwento natin dito sa Dear Love. Ayan. Diba? Ang cute, ang ganda na naman ng ating lashes sapagkat because maraming salamat sa Gel Aesthetic and look at my nails. It's another nice na naman siya. Ang nice na naman ng ating nails. Maraming salamat po sa inyo. Gel Aesthetic. O siya, kabisyo, ako exit muna. See you again tomorrow for another live ng ating Facebook page. Yun lang, muli ako ang inyong mamaharot na pwedeng mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena, bye!